Opo, attorney, ito po yung unang tanong. Ang 2 years old na anak ko, ito po yung tanong niya, no? May anak siya, 2 years old, ay aksidenteng nakapalo ng kaklase sa school. Humingi na po ako ng paumanhin. Pero yung pong guardian ng kabilang bata ay sinigaw-sigawan ako sa harap ng ibang parents at sinigawan din ang anak ko hanggang sa matakot at umiyak ito. Binabandaan po nila kaming kakasuhan ng bullying. May laban po ba ako laban sa ginawang pagpapahiya at pagsigaw nila sa anak ko sa loob ng paaralan? Yun po, attorney. Opo, Question may po yan from laban Mrs. po. Fulong. Ano Yeah, po? kay Mr. Pulong. Opo. Mrs. Pulong. Mrs. Fulong. Opo. Para po kay Mrs. Pulang po, meron pong laban po ang kanyang anak po sa ginawang pagpapahiya at pagsigaw po sa kanya sa loob ng paaralan. Ang kaso po na ito, ang batas po para sa kaso na ito ay ang Republic Act 7610 or ang Child Abuse Law. Para po sa itong sitwasyon, ang paggagawa po ng guardian na pagsigaw po sa kanyang anak habang kung umiiyak ay nagkakaroon po ng trauma, takot at hiya ang bata. Kaya ito po ay tinatawag natin na psychological abuse. At dahil po dito, pwede po magsampa ng kaso po sa Office of City Prosecutor or di kaya naman po sa Office of Provincial Prosecutor para po sa child abuse. Ang pagdidisiplina po kasi ng bata ay maaari, pero dapat po ito po ay hindi po nakakasakit sa dignidad kasi po hindi po to pinapahintulan ng batas po. Okay, mayroon ako isingit, Mr. Aga. Hindi binanggit dito yung extent, di ba, na hampas ng bata. Yung word na ginamit ay napalo nung 2 taon. Siyempre, pag 2 taon, bata yan. Ano ang gamit niya para mahampas yung classmate niya, yung kalaro niya? Anong extent ng damage? Hindi ba pwede i-consider doon, attorney, na halimbawa, nabigla din yung tao kasi nahampas. Kung yung extent ng damage, halimbawa tinamaan sa ulo, di ba po, yung bata, baka nabigla naman siya. Kung halimbawang magsasampa ng kaso, hindi ba niya pwedeng maging depensa ito, Attorney Christine? Okay po. Actually po sa case po na ito, hindi po siya considered as bullying, yung ginawa po ng anak po ni Mrs. Pulong. Kasi po, ang bullying po kasi, dapat po intentional po siya at repeated acts. Pero base po sa sinabi po kanina, isang isolated act lang po siya. Ibig sabihin, aksidente pong ginawa po ng bata. Kaya hindi po natin masabi na ito po ay considered bullying already. Pero po, kapag ang tinatanong niyo po regarding po sa kung ano pong gamit or like considerations, depende rin po sa circumstances ng case. It doesn't mean na kung itong gamit lang po ng weapon na ito po ay child abuse na right away. Depende rin po sa situation po ng specific case-to-case basis po. Yan. Pero po sa Parang case medyo- na po ito, hindi po ito considered Opo. Pero as- Attorney Christine, Opo. honestly, parang mahihirapan kapag inilaban na sa korte. Ano po? What? I don't know. Ayokong, siyempre hindi naman ako abogado, pero parang mahirap ano po, Brad Aga. Kasi minsan mo lang ito ginawa, di ba? Sabi nga ni attorney, parang mahihirapan na i-consider agad na bullying. Okay. So, baka po rin mawi sa wag nang sampahan ng kaso, di ba po? Tsaka attorney, meron akong follow-up pa, Miss Yeah, Annie. opo. No? Yung mga ganitong case na halimbawa mga verbal encounter lang, halimbawa walang physical injury, so walang medical na certification, paano uusad po yung ganitong kaso na maaari sabihin, hindi totoo yan. Alam mo, dinimanda mo ako, may ginawa akong masama. Hindi totoo yan. Invento mo lang yan. Fina-fabricate mo lang yan. Ginagawan mo lang ako ng hindi tama. Paano uusad yung ganito or yung mga pagpa-file ng mga ganitong kaso na may katunayan or yung mga evidences? Okay. Attorney Christine, ano po ang sagot doon? Well, we take into consideration also witnesses naman po, not just the yung tao, yung biktima po mismo at yung akusado po. Pwede rin po yung mga, we take into consideration yung mga witnesses na magsabi po kung ano po talaga nangyari sa okasyon. Katulad True na lang po dahil witnesses. ito po ay nasa paaralan, pwede rin po ang CCTV.